Ang hindi naiintindihan mismo ng mga supporter ni Sara Duterte, ito ay para rin sa kanya. Kasi ito yung proseso. Nasa konstitusyon yan eh. Fourth week, napakalinaw. Kahit hindi lang ako mga abogado, naiintindihan kung ano ibig sabihin ng immediately. Eh si Tis Escudero, president na abogado ba, hindi pwede na sabihin na kailangan yung mga brainer yung immediately. Kagubuhan niya yun. Immediately ibig sabihin, kailangan gawin. Para kanino? Tatuan mo. Hiring na hiring. Pagkano pinabayad kada hiring? Sobrang laki. So, ang solusyon dyan, impeachment trial, may articles of impeachment, may kaso laban sa kanya. Hindi lang Senado dapat kaagad-agad. Ibig sabihin, dapat nung Mayo pa. Hindi ba napakalinaw? Hanggang ngayon hindi ginagawa. Bakit mahalaga yun? Para sa accountability. Pera ng bayan yun eh. Hindi naman yung pera yan. Pera ng bayan yan. At bakit mahalaga sa mga supporter ni Sara Duterte? Para masabi niya kung may kasalanan siya o wala. Hindi yung hearsay dito, hearsay doon, di ba? Kung wala siyang kasalanan, lalabas yan. Kung may kasalanan siya, lalabas din yan. At hindi naman natin alam kung pagbubutuhan, makakit o hindi. Makakit man o hindi, ang mahalaga dito, nasunod ang ating kaligang batas, nagkaroon ng accountability. At hindi, dahil ang bayan pa rin ang mag-decide sa mga nag-awit. Pero yung mga yung wala nyo na. Magandado yan sa kanila sa istangan. Kung tayo ba kasi, tumatakbo pa ako bilang senador. Sabi ko na yung kay Sara Duterte. Nakakintindi ko dyan, it's either may pinaplano siya, una gusto pa niya maging Senate President, pangalawa, baka gusto niyang tumakbo sa 2020, matagal na niyang pangarap, Vice Presidente, gusto niyang maging Vice Presidente ni Sara. So may political motive din, hindi may may motibo si Escudero, kaya niya ginagawa. Napakalinaw, no? Kasi ang gagawin sa tao, malaki lang sa mga video. kasi sabi nga, dahil sila, hindi siya nagnakaw. Pero lang naman kadali yun eh. Kung ako yung Vice Presidente, in-impeach niyo ako, papatunayan ko. Pag napatunayan ko yan, tatakbo ko kasi yung 2020, paano kayo yan? Diba? Naglaba ako, baga sa puso, maglabasan kain ng ano dito, ng ayas. Eh, ang gano'n ang matuwan. Nilalaro mo, ginagawa mo telenovela lahat ko. Kawawa ang taong bayan, kawawa ang pera, nagpamura ng bawang mga mga Pilipino, diba? Kung itong bangka sa kaya, nag-well ka sila dyan. Diba? Ang punta pa po, babae ng kap, tapos nilulus kailangan. Kahit si Kara yan, kahit si Marcos Romualdez yan, kahit si TBM, wala dapat nakakalusot, nakakaw sa pera ng sa konstitusyon ito, paghukumo ang pagkagulo, ang hirap at pagkaaway-away natin. Ito ang nangyayari ngayon. Ngunit nakakalimot po kayo, nawala na sa inyo ang tunay na pagsisilbi sa taong bayan. Kitang-kita na po ito sapagkat kung sino ang lumalabag sa batas na sobra kurap na siyang inyong sinusuportahan, hindi ang taong bayan. Patuloy kami naghahanap ng inyong gabay, lalo na sa kahirapan ng ating mamamayan. Marami na pong naghihirap sa ating kababayan. Subalit kayo'y nakatuon sa pagnanakaw. Ang inyong samahan ay samahan ng mga sindikato. Dahil lang nababanggit ng ating mga kasamahan dito, tandaan ninyo, pasimula lamang ito. The history of the past will repeat itself. At ang Diyos ay buhay. Ang makapangyarihan Diyos ay buhay. Tandaan yan. Hindi kayo kumikilala sa Diyos. Ang Diyos ang bahala sa inyo. Magising kayo. Huwag kayong matulad kay Duterte, kay Kibalay, at sa lahat mga nakulong ngayon. Hindi niyo ba nalalaman itong panahon na ito ay paglilinis ng ating bayan? Habang may pagkakataon kayo na magsipagsisi at paglikuran ng ating bayan, araw na dapat niyong gawin. Kung hindi, panalagot kayo. Panalagot kayo sa sambayanang Pilipino. Nasa amin
ang ganap na kapangyarihan at autoridad. Wala sa inyo. Tandaan nyo ito, pasimula pa lamang ito. Meron pang bukas at abangan nyo sa 11. Masyado kayo nagpalalo. Malinaw ang batas, binababoy ninyo. Kasi mga baboy na kayo. Kaya tao, magkikita pa tayo mga kapatid. At maraming salamat sa pagbibigay niyo sa akin ng pagkakataon ko. Kahit parating ko ang ating karaihan. Magkaisa tayo, kaya bibitaw mga kapatid. Kasama niyo ako at ang aking grupo, o lahat ng mga grupo. Ako po si Orlando Sangoyo. Nagpakasyon lang po ako dito para sa mga kutindag. Maraming salamat. Mabuhay ang Pilipinas! Magandang araw po sa Ito, napakarami ito. Ang marcha na ito ay nagkakaisang hanay mula sa tindig Pilipinas sa nagkaisang libang Ito, malaki ito. Impeach trial ngayon. Yon, nasan itong mga grupo pala ng ng mga gustong sulong na ang impeachment ito na. Na humihiling sa mga senador natin na sundin na ang Ay, ito. sa kanilang trabaho. Pagulungin na ang impeachment trial. Nang sa ganon, marinig na at patunghayan na ng buong sambayanan ang tunay. Ang dami, grabe. Libo-libo na ito. Ito na sinasabing libo-libo, guys. Ipatupad impeachment trial now na. At sa pagbubukas ng ating unang bahagi ng Haba, ang haba. Ito pala yung nakita ko na nagumpugan doon sa may Missing Siyong. Ito na yung pinakamalaki. sa Raulo. Ayan o, dami nila guys. Grabe. Alam mo, itong kasama ito, magsasarado ngayon. Baka maganito ngayon. Sasarado, baka itong kabila na ang gagamitin. Grabe, dami guys, dami. Nandito tayo lahat kasi ayaw na natin ng mga magnanakaw, tama po ba? Ayaw na natin ng mga mandarambong. Ayaw na natin ng mga mamamatay tao. Tanggalin na yan si Sara Duterte, yung mga senador natin, kumilos naman kayo. Hindi pwedeng paunti-unti ang galaw pagdating sa impeachment. Pwede ko ba marinig yung partisipasyon nyo? Pag sinigaw ko, ebidensya, ang sigaw ninyo, pakinggan. Ebidensya! 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 Bantakin niyo po yun, ano ba yung mga aligasyon at akusasyon kay Sara Duterte? Yung confidential funds, hindi lang po 125 million, 600 million ang napadpad sa kamay niya. At ano ang ginawa niya? Anong ginawa niya? Nag-book daw siya ng napakaraming safe houses. 1.6 million araw-araw. I-book natin lahat yung kada dito. Hindi ba tayo aabot ng 1.6 million araw-araw? Anong kalukuhan yun? At bakit ba natatakot sila sa ebidensya? Ebidensya! Ebidensya! At yung mga asa dito yung mga kabataan, nasa kamay! Mantakin niyo po, ang sabi, dapat kinu-computerize na at dinidigitalize na yung educational system, pero nilaro yung 500 million plus na kontrata ng DepEd nung siya ay DepEd Secretary. Babae ba tayo doon? Ebidensya! Ebidensya! Pwede ba yung mga katulad ni Sara Duterte na simula pa lang, mayor pa lamang, sinabi, pinagpapatuloy na yung malawakang batayan ng Davao Death Squad at nananampal ng sheriff at nadirepresenta ang korte natin. Pwede ba yun? Ang bigado pa naman, bastos na, balasupas na, walang respeto sa mga institusyon. Ebidensya! Ebidensya!
Napakaraming malalaking akusasyon. Bakit pa itong Senado na ito ayaw pakinggan ang ebidensya? Ang gusto lang ng taong bayan, ebidensya, 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 ebidensya. Maraming salamat po. Magkita-kita tayo dito hanggang mamaya, hanggang kumilos sila, hanggang bukas, at hanggang kailan po kailan.